The Litany. Love of the heart of Jesus. Inflame our hearts. At the first ray of dawn. Magandang araw po ulit sa ating lahat at malugod ko kayong tinatanggap sa ikalabing-dalawang edisyon ng Usapang K, kung saan ating pag-uusapan ang mga spiritual na pananaw at mga kwentong kapupulutan natin ng aral. Simulan po natin ang ating programa sa isang panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, marami pong salamat sa lahat ng biyayang ipinagkakaloob ninyo sa amin. Maraming salamat po para sa regalo ng bukasyon, sa inyong tanging pagtawag sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po sa partikular na bukasyon na ito ng pagpapari, ng pagbabigay ninyo sa amin ng pagkakataon upang makapagsilbi sa simbahan bilang iyong mga inordinahang mga ministro, mga pari, at upang kami rin po ay magsilbing pari katulad ni Kristo sa aming kapwa. Hinihiling namin ito sa ngalan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang gabi po ulit sa ating lahat. Father Paul, kumusta naman po? Saan po tayo ngayon? Yes, magandang gabi. Nandito ako ngayon sa Concepcion, Tarlac, dahil dinalaw ko yung aking tatay na may sakit. At pasensya na, no? Wala ako dyan sa ating studio. Pero I think ganito talaga yung paraan ng Panginoon na mapagpatuloy pa rin natin itong ating ministry, kahit na nasa iba-ibang panig tayo ng Pilipinas. Ayan. Speaking of ministry, marami po tayong ginagawa bilang mga pari, no? Yes. Hindi lamang po dito kasi minsan sinasabi nila ang pagpapari lamang ay pagmimisa lang at nagdadasal lang, ano? Pero ang ministry pala natin ay marami, no? Marami tayong binibigyan ng tulong sa mga kapwa natin, lalo kahit yung pamilya natin, di ba? Yes, Father. Siguro magpapakilala muna tayo. Ang ano bang ating topic ngayon, Father Paul? Ayan, so kung last week, 'di ba, ang ating tinalakay, dahil yung ating special na edition ngayon ay tungkol sa mga vocations.
And sinimulan natin sa bukasyon ng pagpapari at nung isang episode natin tungkol doon sa religious life. Ayan, kaya meron tayong in-invite na Dominican. Ngayon naman, no, ay tayo ay pinagpala na nasa kasama natin ang mga seminarista natin, no, at saka isang natatanging pare, ayan, sa Archdiocese of Manila na napaka-available, no? Batang-bata pa pero makikita na natin napakarami niyang ginagawa pero binigyan niya tayo ng pagkakataon ngayong gabi na ma-invite natin siya at makapagbahagi din siya sa atin tungkol sa kanyang ministry as a diocesan priest. Ayan, so siguro maganda siya nang magpakilala sa kanyang sarili. Ayan, Father Herbert. Opo, papakilala po natin si Father. Father po. Magandang araw po sa inyong lahat, lalo sa ating mga tagapakinig na nakatunghay sa ating programa. So, kamusta kayong lahat? Opo. Si Father Herbert po ay rector at parish priest ng Archdiocesan Shrine of Our Lady of Peña, Francia. Tama pa. Opo. Bigyan niyo naman po kami ng background. Ano po pong ginagawa natin bilang isang rector at parish priest? Well, wala naman masyadong pinagkaiba, no, sa buhay parokya at yung buhay dambana shrine. Siguro ang relatively na pwede nating pagkakitaan ng pagkakaiba kung sa parokya, no, maigting yung pagpaparanas ng spiritual life, no, sa pamamagitan ng pagdadaos ng iba't ibang mga sakramento. Whereas sa isang dambana sa shrine bilang isang pilgrimage parish, no? So dapat pantay, no, yung pagdadaos ng mga sakramento at pangalawa, yung pagsasabuhay ng mga corporal worshipers. Ito katatapos lamang po natin ng undas, no? Ano po bang ginawa po natin, Father, sa panahon ng undas? Well, una syempre, no, yung pagdiriwang ng mga sakramento. Ngayon talaga yung mga dating hindi nasimba. Pagpanahon talaga ng patay, no, nagsisimba yung mga yan. Pero kasabay ng pagdiriwang, nagdagdag kami ng oras ng misa sa parokya at kasabay no, yung katekismo sa mga tao na tayo mga Katoliko kasi naniniwala tayong may buhay na walang hanggan. Kaya bahagi ng ating tungkulin bilang mga Katoliko na alalahanin, no, yung ating mga mahal sa buhay na pumanaw, hindi lamang sa pamamagitan ng pagdalaw sa sementeryo, which is very surprising, no? Dahil ang dating lugar ng mga patay sa panahong ito nagiging lugar ng mga buhay. Kaya magandang ituro, no, sa mga tao na ito hindi lamang simpleng pag-aalaala sa pamamagitan ng pagdalaw. More than anything else, no, yung bulaklak na lalanta, yung kandila na uupos, yung luha na tutyo, ang mas nananatili yung panalangin. And siguro i-share ko lang, no, nakakatawa, 2 araw akong tumambay sa aming parish office bilang November 1 and 2 holiday. So sabi ko sa aming staff, sige, you take this day as a day for your rest. So okay yung tumao sa parish office. Natatawa ko sa mga tao, although yung iba kilala ko na pari nila ako, iba naman di kilala. At ang very very obvious, no, na obserbahan ko kapag sinabing magpapamisa po. So sasabihin ko naman, may misa po tayo ng umaga, may misa po ng gabi. Anong oras po kayo magsisimba? Hindi ho, Father, magpapamisa lang ho. So parang yun yung magandang venue kagad yun, no, na i-catechize na sa pagpapamisa, hindi lamang ito simpleng pag-abot ng sobrang may laman, kundi sa pag-aalaala ng ating mga mahal na yumaon. Ang pinakamataas na antas sa pamamaraan upang sila ipagdasal ay sa pamamagitan ng pagdaos ng Eucharistia. Siguro nga yun ang nakikita ng mga tao na ang role ng pare ay magmisa para sa mga patay nila. Yes. Pero hindi nila nakikita yung kanilang role din, no? Yes. Role ng laiko na sila ay parte ng misa, na sila dapat ay, sabi nga, full participation ng mga laiko na hindi lang magpapamisa ako, magpapabinyag ako, kung gawin nyo na yan, may gagawin din ako na ibang. Kaya maganda po yung role din ng ano po yung pinagkaiba ngayon ng pagiging pare, kasi sabi nila kailangan kasama ang laiko. Pero ano po ba ang role ng isang pare? Well, actually, this is my first parish, no, as a parish priest. Although I've been a priest for 12 years already,
At sa wari ko, yung sa tanong na yan, sa wari ko ngayon ang role, although pareho tayo nagdadasal, no, the priestly ministry of Jesus, no? Yung praying responsibility, hindi lamang ng pari kundi ng laiko. Ngayon, maliwanag sa akin na ang pari ay tagapagpaalala. Okay. Tagapagpaalala. Kung babalikan natin sa lumang tipan, no? Sa tuwing magsasalita ang Diyos, no? Thus says the Lord. Sasabihin ng mga propeta, no? Ipinapasabi ng Panginoon. At sa wari ko bilang mga pari ngayon sa panahon natin, no? In the 20th century, how to live our priesthood. Dapat ang pari ay magsilbing laging tagapagpaalala no, sa bayan ng Diyos. Lalo pat higit kapag ang bayan ng Diyos ay nakakalimot. Siguro magsimula tayo sa vocation story na lang muna. Yes, kasi Lahat ako din, tayo, no? Pastor, interested din kasing malaman yung mga vocation story. Kasi kaming mga seminarista, Father. may mga may mga vocation story in which yun yung naging inspiration namin habang kami nagpapatuloy sa aming formasyon. So Father, paano po nagsimula ang inyong vocation story? story. Ilang oras ba yung program? Sa napaka-exciting. Well, I think, una siguro, I could never discount the fact na yung vocation, nagsimula siya sa loob ng tahanan. Although, I can say na ang nanay ko, very prayerful yan eh. Member siya ng Apostolado ng Panalangin, whereas ang tatay ko naman pagano. Pag nasabi nating pagano, pag linggo, magsisimba kami bilang pamilya ng alas 9, pero ihahatid niya kami sa harapan ng simbahan, sa pinaka-altar, siya lalabas na ng simbahan para mag-yosi, tumambay. At susunduin niya kami, pagkatapos ng misa, may dala na yung popcorn, apa. So, ganun. Pero, maliwanag sa bahay namin no, na pag linggo dapat nagsisimba. Bago kumain, dapat nagdadasal. At dahil nga taga-Tondo ko, mula ako sa mapayapang lungsod ng Tondo, mapayapa doon, Father. Mapayapa So, naman. ano yun eh, pag summer, natatandaan ko, laging inaakit sa amin yung Black Rosary. So ano yun, kumbaga at an early age, natuto na kami mag-rosaryo. So, bata pa lang, although hindi pa naman ganun kakintal, no, yung kaliwanag yung gusto magpare, pero yung regular na schedule na pagsisimba, pagdadasal, no, pagiging aware. So, nandun na. Pangalawa, natatandaan ko, ang aming parish priest, ang Yumaong Monsignor Pacifico Mendoza. Kaya alas 9 ng umaga, siya lagi magmimisa. Bilib na bilib ako sa kanya. Kasi, sa mga nakakilala kay Monsignor, patay na siya. Lagi siya naka-long sleeves. Ang tayo niya ng tikas. Tapos, syempre bilang bata, magbe-bless kami sa kanya. At napaka sa memory ko, na kapag magbe-bless kami kay Monsignor, ang bango-bango ng kamay niya. Ang bango-bango. Parang isang point na sabi ko, parang gusto ko maging pare. Hindi dahil gusto mag-serve, no? Kasi parang ang sarap maging pare kasi yung kamay mabango. Lahat ng mga bata magbe-bless sa kanya, tapos napakatikas siya, lagi siya naka-long sleeves. So, dun yung mga early thoughts ko about the priesthood. Yung pagsisimba, pagrosaryo, pagdadasal, at yung parish priest ko na napaka-dignified looking. No? So, parang gano'n. So ano yung punto, saan po yung punto na sinabi nyo sa sarili ninyo, ay tinawag ako ng Panginoon, gusto ko magsilbi sa kanyang sambayanan. Meron bang punto na gano'n na ito na yung gusto ko? Nagsimula yan sa pagiging sakristan. And you'll be surprised, hindi ako naging sakristan. So shout out sa aming katikista dati, ako tinanggap. No, sa Santo Niño de Tondo, ang hindi ko maintindihan na bago ka maging sakristan, kailangan parehong active sa simbahan yung magulang. But unfortunately, like what I've said, yung nanay ko lang yung active tatay ko kasi pagano. So, hindi ako naging sakristan. At tanda ko to, isang hapon, sobrang sama ng loob ko, nagkumpisal ako. At ngayon, buhay pa yung paring pinagkumpisal ko, si Father Nick Blanquisco, pari ng Maynila. I really poured my heart out because I was really disappointed na parang kasalanan ko ba, hindi ako maging sakristan. And then, I remember what he told me. Sabi niya, hindi naman nagtatapos sa pagiging sakristan ng paglilingkod sa simbahan. I think I was grade 3, grade 4 din. So sabi niya, sabihin mo sa nanay mo, isali ka sa mga organization ng parokya natin. At magugulat kayo, isinali ako ng nanay ko, alam mo kung saan? Holy Name Society.
Di ba sa mga may, Exactly. may edad? May edad. So, you can just imagine, Okay. I was grade 3, grade 4 then, at ang mga kasama ko mga lolo, tito na. Oo. Yes. Doon po. nagsimula yung journey Journey. ng pagbibigay ng sarili kasi naglilingkod sa simbahan. Father, matanong lang ako. Kasi di ba sabi mo, gusto mong magsakristan. Ikaw ba yung nagdesisyon sa sarili mo na gusto mong pumasok bilang sakristan? O meron ka bang mga kaibigan na, tara, Nag-influence. pasok tayo sa simbahan, maging Well, sakristan actually, tayo. bilang taga mapayapang lungsod ako ng Tondo, wala naman kami kapitbahay ng sakristan. Mm-mm. So pag nagsisimba ako, isip ko parang walang sakristan sa lugar namin. Kasi uso sa Tondo yung merong area mass. Oo, yes, So pag yes. may area mass sa lugar namin, sabi ko, ay walang sakristan. So doon yung nagsimula na, sige, gusto ko magsakristan para pag may misa sa barangay namin, magsaserve ako. So but unfortunately nga, yung aming mga katekista, ano pinayagan. Pero ano yung punto na, Father, na, ito na yung gusto ko, na pumasok na kayo nagpaalam ba kayo sa magulang ninyo? It was a dramatic, no? It was a dramatic experience because I was set to take the exams sa Guadalupe Minor Seminary. Mm-mm. Kasi nga sinabi ko na parang yung initial reaction na parang gusto ko pumasok ng initial desire na pumasok ng seminaryo. But on the day of the exams, syempre sabi ko sa nanay ko, ngayon yung exam, sabi ng nanay ko, o di ba gusto mo magpare? Pwede pumunta ka mag-isa. Short to say na she does Parang not hindi niya approve. gusto. Yes. Yes po. Okay. So, Kahit yung mother ninyo? yes. And then, so syempre, I had to obey. Nag-high school ako sa normal na high school, Torres High School, malapit lang sa amin yun. Syempre, when you are already in high school, you get to experience other boys used to experience. Yes. Oo. Nagko-commute na ako, malayo na yung eskwela ko sa bahay. So, for a time, first year, second year, nawala yung desire. Nawala yung desire. Hanggang sa third year na ako, fourth year, ito yung panahon ng mga career orientation. May mga pupunta ng mga Sa high eskwelahan. school. Sa eskwelahan. Tandang-tanda ko, pag-graduate na kami, o papahiwalay na kami ng third year, pasok na ng fourth year, ako kung naranasan mo yun, Father, kapag palapit na matapos ng klase, magpapaikot na ng mga slam book. Di ba? Yung mga motto, gano'n. Yes. Tandang-tanda ako, hindi ko mailagay, di ba? Ambition in life. Hindi ko malagay. Mga klase ko, tinecheck ko, pilot, engineer, doktor. Ako wala akong mailagay. Hindi dahil wala akong naisip maging. Hindi ko siya malagay kasi bakit? Alam kong lalo kayo naman mga klase ko pag nagay kong I want to become a priest. Kasi parang si Herbert, di man pari Bago yan. ano. Parang hindi sila maniniwala, Father, no? Exactly. Oo. So, Kasi siguro meron tayong idea na kapag sinabi mo pari, dapat siyang hindi maharot, oo. hindi malikot. Oo, hindi ba? Still. Di ba? Maharot ang sinabi ko sa Oo. Yung lagi yung tahimik, palamasal, yes. no? Yes. Na hindi maka... Hindi ako ganun. I was Oo. totally opposite of what they perceived to be as a priest. Kaya, nung mga panahon na yun, parang nahihiya ako. Parang, Lalo maraming nakakakilala sa mga kaibigan nyo o natin kung sino tayo. Kasi alam Yes. nila kung ano yung kahinaan natin, nanunukso tayo, nanggugulo tayo, no? Kapag nakita nila na gusto mong yung ambisyon natin, yung maging successful na sa pagiging pari, ay siguro hindi nila lubos maisip. Hindi nila lubos Pari. maisip. papari ka, Oo. parang gano'n. Yes, Parang may ano nakain question mo, yun. parang gano'n. Oo. So, fourth year na ako, mga kaklase ko, they're all preoccupied kung saan university mag-aaral for college. At I was really feeling sorry about myself kasi bakit parang hindi ako excited maghanap ng eskwelahan? Okay. Alam mo yun, yung parang nadyajahe ka sa sarili mo, nahihiya ka sa ibang tao, tapos yes, sila ma'am. may plano sa buhay, ikaw dahil alam mo hindi ka papayagan. So, ang sabi ng nanay ko, anak, sabi niya, parang mas maganda kung gusto mo maging pare, dapat dalawa yung course mo. Although eventually, sabi ng nanay ko, kaya daw niya sinabi sa akin yun, kilala niya ako eh. Baka daw hindi ka daw matapos yung priesthood. At least merong fallback. So, siguro yung Parang may nanay plan ko. B. Yes. Oo. So, sa pamilya po kasi namin, sa mother side, ang pwede ko lang pagpilian daw na course, pwede ako maging engineer. Nanay ko ay isang teacher. Sa May pangarap din sa sa iyo. father side naman, pwede kong, ang doktor, lolo ko ay doktor, at tatay ko ay businessman, so pwede kang mamili doon. Una, ayoko maging teacher.
Ayoko naman maging doktor, ayoko naman maging engineer. No? So, to make a very long story short, no? So hindi nag-pursue yung pagpasok ng seminaryo for college. Okay. So, good thing, sa isang university yung pinagtaken ko ng entrance exam, no? So nakapasa hanggang sa, I took up civil engineering. Pero Pero- tapos niyo yung father? Alam niyo yun, Father, na parang you're feeling out of place. Nasa university ako taking up engineering, pero yung puso ko wala dun sa engineering. May I know, Father, kung saang university ito? Sa tabi-tabi lang. Tabi-tabi lang. Malapit Huwag lang. natin i-mention, makakaaway ng UST. Okay. Sa malapit. So malapit. Ayan, so, and then, so, first year, second year, third year. Okay. My third year, nag-discern ako. Sabi ko, I'm not getting any younger. I had to decide. So, I didn't tell my parents na nag-search in ako sa San Carlos Seminary. So, 1 year yung preparations for entrance hanggang sa that was Easter Monday. Ang sabi ng seminaryo ng San Carlos, dapat ang ma-receive yung letter, makapal. Bakit makapal? Kasi nandun lahat yung mga requirements na dadalhin. At kapag manipis, sabi ko, pag manipis, hindi ka pasado. Oo. So, syempre, during the Holy Week, wala akong ma-receive na letter, obviously, hanggang sa Easter Monday, hindi ko ito makakalimutan. Sabi ko talaga sa sarili ko, baka tama yung nanay ko. Hindi talaga ako para sa pagpapari. Okay, baka kailangan ko matapusin. So, ano yung ginawa ko? I spent the whole day sa Isitan Recto. Nag-arcade ako. You know, Naglaro. healing my bruised ego, you know. Pagdating ko ng bahay, that was dinner already. Sabi ng kasambahay namin, "Uy, may letter ka." Sabi ko, "So kayo na galing?" San Carlos Seminary. Ang una kong tanong, makapal? Sabi ng aming kasambahay, manipis. Ooh. So pagsak ako, di ba? So sabi ng nanay ko, "Oh, ba't ka sinusatan ng seminaryo?" Sabi ko, "Wala yan, Nay." Sabi ko, parang career orientation lang. Ang seminaryo nag-invite sa ano. Eh, ang aming kasambahay, binuksan na niya. So nakatawa talaga binubuksan niya. Siya nagbukas. Totoo. Siya na. So, patay, wala na ako itong kawala. So, anong nakalagay? Congratulations. You're accepted for the school year 2000-2001. Sabi ng nanay ko talaga, no kidding, malamang panood ng nanay ko to. Ba't ka susatan ng seminaryo? Sabi ko, kasi baka hindi niyo po ako payagan eh. Nag-apply po ako. Anong sabi ng nanay ko? Nag-a-addict ka ba? Hindi siya makapaniwala na Kahit gusto ang niya nanay ko. pumasok. So, sabi ko, gusto ko po talaga maging pare. Sabi niya, na third year ka na, bla 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 bla. So, sabi ko, ito yung gusto ko eh. So, hanggang sa entrance date namin, you'll never believe. Sabi ng nanay ko at ng tatay ko, gusto mo yan, you go on your own. But, it was only then they told me, after nung natanggap na nila, na parang ang punto nila, kilala natin si Emmett. Emmett's my nickname. Pag nahihirapan yan, baback out yan. So parang yung punto na yon, sige, tingnan natin, kapag nahihirapan yan, hindi tutuloy yan. Kasi imagine, ang mga kaklase ko, isang jeep, isang bus, may pa-tarpaulin. Ang pumunta ng seminaryo, ng entrance date ko, ako at yung driver. Dala-dala ko yung gamit ko. Mukha akong basang sisi. Isa lang. So, and then, so fast forward 2 years, hindi matanggap ng tatay ko yung pumasok ko ng seminaryo. Kasi parang ang sabi niya, iba yung pangarap niya para sa akin. Pero sabi ko, I made a pact with God. Sabi ko, bakit ganun? Hindi naman ako mag-a-addict. Pero bakit hindi gusto ng parents ko? So sabi ko sa Diyos, dapat kung ito po yung gusto ninyo, dapat everybody happy. Diba? Hindi po pwedeng malungkot yung mga taong malapit sa akin. So during my investiture ng Sutana, pag hindi umaten yung parents ko, yung tatay ko, I would really call it quits. This is not really for me. So, binigay ko yung invitation sa tatay ko. Sabi ng tatay ko, ano yan? Sabi ko, magsusutana na po ako. Pwede po ba kayong pumunta? Hindi siya kumikibo. So, sabi ko sa tatay ko, Daddy, di ba sabi mo, ako ang favorite mo? Sabi niya, tatlo lang naman kayo. You're the only boy. Isa lang akong anak na lalaki. I have 2 sisters. Tapos pangalawa, sabi ko, di ba sabi mo ako pinakamatalino? So sabi niya, kaya ka nga nag-engineering, bla 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 bla. Ikaw ako yung nagko-compute kapag may mga order sa amin. So sabi ko, kapag pinakamagaling at pinaka-paborito mo, di ba dapat iniaalay sa Diyos? Oh, that was the time. I saw my father cry. And I took that crying
as a yes from him na he approves of my entering the seminary. Oo, oo. And the rest was history. So, dun sa seminary naman natin, of course, hindi naman lahat yan parang smooth sailing, di Of ba? course, yeah. There are points na you wanted to give up and sometimes you wanted to persevere. Ano yung mga naging challenges naman natin, Father, doon sa Well, seminary? basically, I think the community life. Kasi, I mean, these are bunch of different people coming from different, backgrounds and, Iba-iba kasi yung Iba-iba. character eh. well, even until now as priest, no? Sa isang mga Oo. struggles Yes. natin, I'm sure Father, you would also understand na to live in a community setup na hindi ka pa sanay sa mga ganun. So, yun yung mga struggle ng mga unang taon. Of course, no? Not to mention, of course, the academics. Iba ang aral sa seminaryo. Puspusan ng pag-aaral. So, those were the challenges I had to face na at tanggapin na ito yung buhay na pinili ko. So, might as well accept and embrace it. Father, what is the best experience of being a priest? Ngayon, siguro mas fresh pa sa akin ngayon yung bilang pura paroko eh. Dahil nga, I've been a priest for 12 years and it is only now that I was given the parish para maging parish priest. Ngayon, ang mas matingkad sa akin ngayon yung pala Father, na bilang pare, madali para sa atin dali ng mga tao sa langit. Madali rin dali ng mga tao sa impyerno. At lalong mas madaling dali ng mga tao sa ating mga sarili. At ngayon kapag nakikita kong gano'n yung nangyayari, talagang mas lalo kong na-appreciate yung tungkuling binigay sa atin. Yeah. Kailangan pa talagang umayos talaga ako. Yung gano'n, yung parang, well, I have my own share of, of weaknesses, no? Pero the fact na I was given that opportunity, I was given this particular community to take care of, yun ang laging nasa isip. Parang anong ginawa ko mabuti para pagkalooban ako ng Diyos na alagaan ang kanyang bayan. Kasi parang pagiging pari talaga na people listen to you, lalo sa predominantly Catholic population sa Philippines. Ilalagay kita sa pedestal. Yeah. So pwede mo pag may sinabi ang isang pare, sinusunod ng mga tao. Oo. No? Kaya ang sabi ni Father, parang pwede nating dalihin ng mga tao sa langit, pwede sa impyerno, o pwede nating tayo itataas natin yung sarili natin. At marami, kaya nga madaling parang magkaroon ng isang kulto dahil marami nakikinig sa iyo. Pero ataas mo rin sarili mo, which is also against the virtue ng humility. No? Kaya ano pa yung mga Father na sabi natin, of course, you're happy, I suppose, I assume, no? Pero Slide. yeah, sure. Meron pa rin na. Pero what makes you persevere? Ano ba yung nakikita natin ngayon na sa sarili natin bilang isang, hindi lang sa pagiging pura-puro, ano pa ba yung dati yung naging ministry ni Father? Ngayon, bahagi ako ng Liturgical Commission ng Manila. So, I work with Father Jack. So, Father Jack. Yes. Kasi sabi nila, ang pagiging pare, malungkot eh. Pero bakit? Ba ako malungkot? Oh. Hindi naman po, Father. Mukhang masayahin po kayo, Father. Pero Ano yung ba? sa ibang tao, kasi parang sinasabi, bakit gano'n si Father? Actually, yun ang akala yata ng mga tao na tayo mga pare. Nagmimisa lang tayo. Oo. Umata lang tayo ng PPC meeting. Pero sa likod ng mga gawain ito, siguro hindi pa na-discover ng mga tao na marami talaga tayong pinagkakabalahan. Well, for one, ako, nagtuturo po ako. Ngayon, wala akong turo ngayon sa ICAM. Anong tinuturo po natin? Kalokohan din. Liturgy. Well, I teach liturgy. I teach also some theology courses. No? So, ano pa ba? Busy sa community, sa parish. Ngayon ko na Father na-realize na sa parish pala, well, I've been a parish for 11 months na, wala talagang pagkakataon na wala kang gagawin. Kasi iisip talaga ng mga dapat gawin na makakatulong sa pamayanan. So, of course, not also to mention na the idleness is the workshop of the devil. So, kapag talagang wala kang ginagawa, ito yung simula talaga na on the road to perdition. Kaya, yung isa, to answer also isang matingkad na nag-i-enjoy ko yun. Ngayon, Father, pakiramdam ko para akong isang conductor ng isang orchestra. Na with the synodality na ginagawa ngayon na natapos na sa Vatican. Bilang pare ngayon, pakiramdam ko para akong isang conductor ng orchestra na ang aking bawat parishioner,
May mga Minsan kanya-kanyang nga. talents, no? You just have to, to discover and tap, no? At kapag na-tap mo sila, na-discover mo, para, kasi lahat sila sasabay-sabay silang tutunog o magagawa. So, just have to, to produce a harmony. So, yun yung nakikita kong very, Basically, it's an accomplishment but as well as a very challenging work. Indeed. Oo. Kasi parang sa atin kasi, sabi nga nila, clericalism na nga tinatawag yun kasi tayo nagkukumpas, no? Pero kung makikita mo, dahil din sa work o role ng pagiging pare, makikita mo na nag-grow sila, no? Yung mga maliliit na grupo natin. may mga nag-step up. Nag-step up, no? Correct. At saka nakikita mo yun, nadidiscover din nila yung sarili nila, kung ano yung mga talento nila, kung ano yung minsan kasi nahihiya sila, baka hindi sila tanggapin, or baka yung ibang pare kasi ganito yung ginawa sa kanila. Pero kung ikaw na ina-appreciate mo sila, at tinataas mo yung dignidad nila, no? Na-appreciate mo sila, talagang mas gusto nila mag-work Itatap mo lang simbahan. talaga. Itatap mo Yes. lang talaga. I-discover mo kasama nila na, meron pala akong gift na ganito. Father Paul, meron kang... May tanong ako kay Father Herbert. Ayan, kasi na-share niya yung mga masasayang experiences niya sa parish, at just at same time yung mga challenging. Siguro yung isang question ko is kung paano siya nagpapahinga. Ayan, di ba? Kasi napakarami nating mga ginagawa sa parokya. Paano ka nagpapahinga? Ayan, Father Herbert. Paano ba ako nagpapahinga? O yung O nagpapahinga ka ba? malinis na pahinga. Paano ba? Ngayon kasi, hindi ko pa na-discover, no? Kasi nga 11 months pa lang, yung na-discover na meron akong tinatawag na me time. Oo. Hanggang wala pa ako Kailangan sa din ganun. natin yan. Although, Importante din tama yan. naman yun, minsan may mga pagkakataon, mas magde-develop yung community pag wala tayo eh. Pero ngayon, isa sa mga paraan ko para to relax, maswerte ako, meron akong kasamang pari sa parish. No? Si Father Knox, graduate din siya dito from Borongan. Okay. So, yun ang bonding namin. No? So, lalabas kami, kakain kami, magkukwentuhan kami. Ang mga mga meal times namin lagi kami magkasama. So siguro yun yung bilang pari naman kasi Father, wala naman tayong parang Yes, okay yung sir. Monday, day off, magmo-mall Hindi ako. pwede. Parang wala naman yata Wala. tayo. Kung merong free time. No? Kung merong need na pumunta ng mall para bumili. Oo, actually, kung minsan pati yung free time mo, nagagamit mo na rin sa pagtatrabaho, di ba? Precisely. Yung Yes. Ngayon, may edad na ako sa priesthood. Ngayon ko mas na-appreciate yung talagang yung mag-step back ka muna. Kasi kinakailangan mo talagang humugot ng lakas. No? Kinakailangan mo ring magpalakas para sa pagharap mo sa panibagong hamon ng buhay. Pero wala pa ako sa ganun. Kasi wala pa akong honeymoon period sa Peña. Pagdating ko, tagang sama kagad sa trabaho. Pero ngayon, isa sa mga natutunan ko, Father, nung sa seminary ako, yung Sabbath Day. Sa seminaryo, meron kaming Sabbath Day na kapag Sabbath Day, tagang we rest with God. Pahinga, oo. We rest with God. So, ngayon, ang Sabbath Day ko usually Monday. Sinabay ko dahil walang office. So, yung Sabbath Day ko, very boring actually. Maglilinis ako ng kwarto, maglilinis ako ng computer, ng mga gamit. So, yun na yung pinaka-rest ko. Boring, di ba? Pero marunong naman ako mag-enjoy, no? Kasama nga yung mga ibang parishioners, no? Kasi sa Manila, may mga group of friends din naman ako. Isa yung Father sa mga natutunan ko na hindi lang yung mga ka-bracket ko, yung mga tropa ko ay sinasamahan ko. I have friends from the senior clergy. I have also close friends from the younger ones. So, may mga pagkakataon na lumalabas, no? Nagsasama-sama. Yet kasi yung Siguro yun yung parang misconception kung minsan no, sa diocesan. Di ba parang pag diocesan, mag-isa lang, sa religious yun, may community. Kasi nga yung topic natin yan about diocesan clergy. So at least ngayon, at least sa mga batang pare, nakikita natin na nakikita rin nila yung importance ng may kasama. Di ba yung may ka-community ka, you share your joy, you share your sorrows with them. No? At the same time, yung ministry. No? Kasi kung minsan, parang meron tayong tendency na maging parang Superman, di ba? Parang gusto mong kunin lahat. No? Pero darating yung pagkakataon na makikita mo na you really have to delegate. At the same time, kapag ginawa mo yon, ini-empower mo din yung mga ibang pare o kaya naman yung mga ibang lay na hindi lang ikaw. Di ba? At talagang isang simbahan tayo.
thing na minsan kasi inisip natin, kapag tayo yung pagiging pare, yung ministry lang natin, no? Yun ang, ang nakakalimutan naman natin, yung role naman ng contemplation. Yung role naman na tayo naman makabenefit ng graces na galing sa Diyos. Na minsan, iniisip natin, bigay tayo ng bigay, pero yung makareceive naman tayo ng graces, kasi minsan iniisip natin, ako ba yung punong-puno ng grasya na hindi ako mauubusan? Na parang gusto natin lahat tayo nagkakaroon ng ministry, pero hindi tayo nakaka-benefit doon sa doon sa graces na binibigay. So I remember, no, connected to that, sabi ng aking SD, even until now, siya yung SD ko, si Father Joel Hason, kahit na pari na ako, lagi meron kaming regular na SD. At hindi ko makakalimutan yung paalala niya sa akin. Sabi sa akin ni Father Joel, malapit ako ma-ordain, sabi niya, of course, no offense to our social workers. Ang sabi sa akin ni Father Joel, Bert, kapag na-ordain ka, tandaan mo, hindi ka social worker. Pari ka ni Jesus. At pangalawa, sabi niya, lagi mong tatandaan, ang buhay na walang panalangin, isang buhay na alanganin. So, yun na laging umaano sa akin na, hindi ako social worker. At ang buhay na walang panalangin, talagang buhay na kasi alanganin. doon natin nakikita yung bukasyon Yung source. natin. Doon tayo mahukot din ng lakas. At yung danger, minsan kasi, Father, well, no, mea culpa, meron tayong mga ganitong thinking na my work is my prayer. Di ba? My work is my prayer to God. Hindi uubra yung gano'n. Kasi mauubos at mauubos ka rin talaga. Kaya, kagaya nga ni Maria, no, ni Martha, may panahon talaga na talagang uupo ka at makikinig. And you would simply learn from the Master. Yes. Father, kamusta po yung buhay nyo ngayon bilang isang rector and parish priest? Especially po, kamusta po ang mga parokyano ninyo? Wala masyadong pinagkaiba nung assistant ako, no? At ngayong kura ko. Siguro ngayon ang pinagkaiba lang, you really have to call the shots. Kasi nung assistant ka, there is someone higher than you who would really take care of these things. Na ikaw utusan ka lang. Pero ngayon, hindi ko pwedeng gawin yan eh. Kasi bilang ama ng parokya, yung mga tao, tagang Hanapin ka. So ngayon, ang pinagkaiba nila, parang hindi ka pwedeng kumampante. Ngayon, Father, no, ikwento ko lang. Iba nga, kasi ngayon, bago ko matulog, iikot muna ako ng kumbento kung may nakabukas na ilaw. Kung merong rubber stopper na hindi maayos ang pagkakalapat, no, patay, itapon ng basura. So yung mga ganong bagay, dahil wala, ikaw yung parish priest. Kapag nakita mo yung babayaran na kuryente, sandagang manghihinayang ka talaga. No? So pag may nakatakang ilaw sa gabi, papatayin mo. So, ikaw economo, kumbaga. Ikaw yung treasurer. Ikaw yung nakakaalam kung magkano yung pera mo. Yeah. Hindi lang naman kasi sa dasal yan. Ano? Hindi natin nakukuha lang sa dasal. Pero kailangan natin makita yung kahalagahan ng... Yung kasi minsan iniisip natin pag sabi natin kura paroko, nagmimisa lang, nagbibinyag, pero hindi nila nakikita yung ginagawa natin para sa simbahan, para magkano yung na-maintain mo yung simbahan. Tubig, ilaw, parang... Ngayon, nagpapagawa kami. Madugo pala, madugo. Kaya ako, nung ngayon nagpapagawa ko, talagang sobrang saludo ko ngayon sa mga pare na nakapagpagawa ng mas malaking simbahan. Ngayon pinapagawa ko lang bubong at kisame. Ang hirap pala, Father. Ang hirap. So, talagang sabi ko talaga, ang galing-galing ng mga paring nakapagpatayo ng simbahan. Kasi minsan, yung mga pera naman na nakukuha natin, hindi naman tayo mayaman, no, sa bulsa natin ang gagaling. Speaking of pera, well, dati, hindi man kayo maniwala, mahihiyain po ako. Parang nahihiya ako na manghingi. Pero ngayon, hindi ko alam, I think it goes with the role, with the responsibility. Minsan, I always find myself na parang, okay, so manghihingi ako. Kasi it is not for myself. No, it is for the parish. No, it is for the need of the community. Parang, nagbabago pala talaga yung mga priorities natin. Para pa may pamilya, padre di pamilya. Nagbabago na yung priority. Nag-iiba yung mga pangarap mo sa buhay. Hindi na ikaw, kundi yung parokya na, yung simbahan, yung mga tao. Siguro, Father, sa lahat po ng mga nagiging responsibilities nyo ngayon, no, bilang bilang mga brothers po information, paano nyo po na-juggle yung mga schedules po bilang commissioner? And actually, meron pong formula para dyan na ito, I always remember this, that this came from Bishop Ted Bacani. I think we were in second year philosophy when he gave us a recollection.
At minsan, ganyan din yung tanong, paano kami makakapag-persevere, no, sa aming bokasyon. No? At ang napakasimple ng sagot, pero malaman. Sabi ni Bishop Akani, simple lang yan, sabi niya. Pag panahon ng dasal, magdasal ka. Pag panahon ng laro, maglaro ka. Pag panahon ng aral, mag-aral ka. Dahil kapag panahon ng dasal, sinamahan mo ng tulog, hindi ka makapagdadasal. Pag ang pag-aaral, sinamahan mo ng laro, hindi ka gagraduate. So ngayon, pari ako, brother, siguro yung isa sa mga bagay na that really somehow sustained me and always made me whole, na talagang pag panahon talaga ng misa, talagang minsan rin ako na maayos. Hindi ko alam, I think that is the liturgist in me. Pero sabi ko, dapat naman talaga, gano'n. Pag panahon talaga ng trabaho, magtatrabaho talaga ako. Pag panahon talaga na kinakailangan mo mag-relax, magre-relax ka talaga. So, siguro yun, no? Oo, siguro dahil din sa formation natin sa seminary. Kasi Oo. sa seminary, talagang Doon din structured siya. Naka-structured Ano kasi oras yung ka schedule. gigising, ano oras ka Yes. Kaya doon natin makita yung wisdom behind the bells. Yes May po. panahon ng bawat bagay. Oo. Sabi nga natin, nung bago tayo pumasok, parang wala eh. Parang kung ano yung gusto kong gawin, gagawin ko. Pero sa seminary, minsan iniisip mo, bakit kailangan naka-structured? Ito pala yun, no? Na ito na yung oras ng pahinga. Pag kailangan mong pahinga, hindi ka pwedeng oras ng pahinga, nasa Tatrabaho labas ka ka pa, tatrabaho ka pa, talagang mapapagod ka. Kasi sa umaga naman, kailangan mong gumising dahil may gagawin ka pa. Kaya kailangan nga, structured din ng ang At buhay basically, natin. brother, when you get ordained, hindi mo siya talaga magbabago yung buhay ninyo. Kung ano yung Ma-mention nasa ko lang seminary. 12 years na akong pare, wala akong TV sa kwarto. Pag may nagtatanong sa akin, paano wala po kayong TV? Well, for one, no, yung mga pinupuntahan kong parish, wala na talagang TV sa kwarto. Pero in fairness, no, kay Father Jack, shout out kay Father Jack, iniwanan niya ako ng malaking TV sa kwarto niya. Pero kahit na may TV na ako ngayon sa kwarto ko, hindi ako nanonood. Alam niyo kung bakit? Kasi kilala ko yung sarili ko. Alam ko pag nagkaroon ko ng TV sa kwarto, nasabihin ko, tapusin ko mo itong teleserye, mamaya na yan. Tsaka pangalawa, well, nasanay naman ako for 10 years na walang TV sa kwarto. So, walang magbabago. Even yung kama ko ngayon, yung kama pang seminaryan pa din. Kaya Yung parang solo. from seminary life to parish life, ano matagang masyadong magbabago. Kaya mahalaga din talaga yung seminary life. Oo. Yes. Hindi yung parang Actually, you're being trained. trained. It's really a training ground na kapag naging pari ka, wala magbabago kung paano ka sa seminaryan. Ganun din. Ganun ka rin. Kasi minsan iniisip nila, Father, diba, pag ako naging pare, mas magbabago maluwag ako. na. Yeah, mas Hindi, mas maluwag na. magbabago ako. Magbabago ako at mas magiging banal ako kapag naging pare ako. Kaya ako munang mag-enjoy muna ako sa seminary life. Pero come to think of it, kung ano yung ginagawa mo pala sa seminaryo, ganun ka rin pagiging pare. Correct. Kasi kung ganyan ka na sa seminary na nga, kung ano yung ginagawa mo, hindi nagtatago ka sa formator mo, doon sa head mo, tapos ito yung ginagawa mo, ganun din ang mangyayari. Parang, di ba kailangan? Saka hindi mo pwedeng, Father, sabihin na pag naging pari ako, ito na yung gagawin ko. Diba? Grace is built in nature. No? So, posibleng mangyari yung bagay na hindi mo nakasanayan Kasi gawin. kailangan balikan mo pa rin kung ano yung nakasanayan. Si Father Paul yata may tanong yata. Father Paul? Father Paul, may tanong ka? Parang nawala ata si Tingnan Father wala si Paul. Father. Kaya naman magtanong. Sige po, Father. Then? Speaking po sa, si Father Herbert po ay nakaranas din po ng seminary formation and then ngayon po ay 12 years ng pare. Kamusta naman po yung community life nyo? Especially po sa Yes. mga kapwa nyo pare. It's because, natanong ko po ito, Father, it's because importante din kasi sa buhay ng pare yung pagiging in communion with Yes. brother priest and also with the Archbishop. Importante din po yung pagkikisama. So, kamusta po yung relasyon niyo po sa Alam mo, mga kapatid? brother, tatawa ka. Isa sa mga pinangako ko sa sarili ko when I got ordained, I will never miss, as much as possible, I will never miss any of our clergy activities. Because I really owe it to myself. Ewan ko, Father, no, when we were still in the seminary,
kagad namin nadidiscern kung sino yung mga seminarya na lalabas at the end of the school year. Sila yung mga late nang nagigising. Sila yung mga lagi nang absent sa mga body meetings. Oo. Sila yung mga hindi na present sa mga community activities. So, minsan, ganun din, walang pinakaiba sa priesthood. Minsan, kung sino yung mga hindi umate ng meetings, minsan sila pa rin mga meron pinagdadaanan. At nga, mahalaga yung kapatiran sa ating mga pare. Kasi maraming ka mga kaibigan mga laiko, hindi ko nila maintindihan sa pinagdadaanan natin. Only a brother priest can truly understand you. Kaya yun ang una, brother, no, mahalaga na bahagi ka pa rin ng malaking presbyterium. Oo. Na hindi ka apart, no, from the presbyterium. At pangalawa, yung support group ng mga pare. Maswerte po ako dahil hindi lang yung mga kabatch ko yung lagi kong kasama. May mga kaibigan ako sa senior clergy. Kasi I remember Father Carlo de Rosario, kaibigan ko yun. Pag meron kaming clergy gathering, kami pipiliin naming umupo kasama ng mga matatandang pare. Pipiliin naming sumama sa table ng mga mas matatanda sa amin. Kamusta po yung experience mo, Father, with the senior clergy? Hindi po ba mahirap? Kasi iba po yung experience nila, iba din po yung experience Alam ninyo. nyo, surprisingly, ang kagad nating, naku baka hindi kami mag-meet kasi matatanda sila. Oo. Pero alam nyo, ngayon ko nakita na Miss iba yung appreciation ng mga matatandang pare kapag sila yung naaalala ng mga batang pari. Iba yung kanilang sense of, parang, naalala nila ako. In-invite niya ako sa parokya niya para Oo. magmisa, magpakumpisal. So, masaya naman, masaya. I think, meron talagang matututunan mula sa mga kwento nila. Dagdag ko lang doon sa sinabi ni Father Herbert, no? Naririnig niyo na ba ako? Parang nasa backstage ako kanina. Ayan. So, dagdag ko lang doon sa sinabi ni Father Herbert, no, yung pakikipag-usap natin doon sa mga senior natin, no, kahit sa community. Kung minsan nakakagaan ng loob, no, kasi yung experience natin na parang end of the world na, no, na parang gusto mo nang lumabas sa pagkapare, no, pagka narinig nila at tatawanan ka lang nila, no, kasi para sasabihin nila, nako, been there, done that, at ako'y pabalik-balik na rin, no, parang okay, normal pala yon na maramdaman namin, no, at this particular stage in our life. So parang it also serves as a consolation for us na mga batang pare, at ganun din para sa kanila na kahit paano pala relevant pa rin, no, yung mga kwento nila and kapupulutan talaga ng aral sa atin, no. Yung tanong ko kanina, kasi kanina lang, no, nandito ako sa bahay, tinawag ko ng ate ko, naalala lang niya yung gastos. No? Kasi syempre, we are talking about vocation, no? So baka mayroon tayong mga tagapakinig na nag-iisip na pumasok sa pagpapare, and then narinig nila, ay, baka mahal yung gastos, di ba? Lalo na kung sa diocesan clergy ka. No? Kasi parang may naririnig tayo na bukod dun sa babayaran, no, mayroon pang contribution ng bigas, no? May mga ganyan ako naririnig sa mga diocese. So, sa inyo ba, kay Father, at sa dalawang seminarista natin, ano yung mapapayo ninyo sa mga seminarista natin na nag-aalala tungkol sa ganong aspeto, no, yung sa pagpasok? Kasi practically, that is something that they really consider, no, yung financial. Sino gusto mong magsumagot? Well, actually, pakiramdam ko lang, Father, that should be the least of our concern when it comes to financial matters. Kasi, well, I'll be speaking from an experience. Sa amin sa seminaryo ng San Carlos, talagang meron talagang mga generous na mga tao na talagang magbibigay ka ng tulong para sa pagpapare. At parang, correct me if I'm wrong, Father, wala pa akong nabalitaan o nalaman na seminarian na lumabas ng seminaryo kasi hindi na kayang pag-aralin ng sarili. Di ba? Parang ang bayan ng Diyos ay lagi namang Tama. generous. No? Generous. Kasi lalo pa tayo mga Pilipino, na Katolikong Pilipino na pagdating sa pagpapaaral ng isang pari sapagkat naniniwala sila mapagpapatuloy yung pananampalataya para sa mga bagong pari mo ordain na pinag-aaral. Mas willing yata yung mga donors, no, na magbigay dahil sila ang Kasi magpapare. magpapare. Saka parang ano rin sa kanila, badge din sa kanila yan. May tagapagdasal sa May pamilya. Yes po. tagapagdasal, kabilang, naging kapamilya din nila, no, kasama nila lalo kapag naging pare, yung kanyang pinapaaral na pare, ano, dahil seminarista, dahil
parang sila yung kabahagi na ng kanilang pamilya, sila yung magpapamisa, lalo kapag tumatanda tayo, no? Gusto natin na meron tayo napapag-aral, no? Kung may mga scholarship nga tayo na pinapag-aral, paano pa yung seminarista? Meron pa. Father, may tanong ka, Brian. Siguro, Father, no? Dumako tayo sa isang phone-in question. Wow! May pa-phone-in question po tayo ngayon. Ang question po niya is, marami na po kayong nakakasalubong tao sa araw-araw. So, Father, paano niyo daw po hina-handle yung mga taong mahirap pakisamahan? Lagi din yan eh. Well, I think kahit yata hindi pare, no? I think ganun yung, posibleng maging ganun yung karanasan, no? Na may mga sadyang tao talaga na susubok at talagang magtitest ng iyong pasensya. Pero ako, I'm always, paano ba? Going to the experience na this person is difficult maybe because the person is going through something. At syempre, bilang pare, hindi man ako pwedeng pumatol kagad doon, no? Kasi pare nga ako, no? Although, you'll be surprised, pag may mga ganyan, sa parokya father, may mga ganyan, talagang susukatin talaga yung pasensya mo. Ako, ang ginagawa ko pag ganyan, ito yung mga pagsuko na mas mainam. Yung talagang ikaw talaga yung ihindi, no? You just simply allow the person, you simply let the person, no? And then, kasi mahirap din eh. Yun ang problema eh. Kapag tayo mga pare, sumagot, pumatol, hindi naman malalaman na, uy, inaway ni ganyan si Father. Hindi, ang unang kwento, si Father nagalit. Yan. Siyempre kasi Laging ini-expect balik ng mga na. tao na kapag pari ka, lahat ng desisyon mo, lahat ng galaw mo, lahat ng sinabi mo, tama. So parang Yes po. sa iba, hindi nila makikita kapag na ibabash ka na sa social media. Na ito, Or Father, minsan din kasi, we also have to gauge, we have to discern, na minsan yung mga difficult persons, difficult people, I think yung kanilang mga comment, it is not about you. Di ba? Parang hindi naman ikaw yung concern. So, if it is not really about you, yun ay kanilang opinion lamang na gusto lang nilang sabihin. So, yeah, I think you really have to be discerning when it comes to that. Hindi naman kasi lahat ng, sabi nga, di ba, kung ang lahat ng aso na tumatahol sa iyo sa daan ay papatulan mo, hindi ka makakapunta doon sa Finish line. Kumbaga, ma-stop ka din. No? siguro dumako na po tayo kasi 4 minutes na lang po, no? Bago mag-alas 9. Father, parang ang bilis, no? Baka pwede tayo mag-extend. Dumako na po tayo sa pinakahuli po nating katanungan. Siguro message po ba or describe natin yung vocation natin as diocesan? Siguro sa atin muna, no? Yes po. Yung vocation ay yung one word. Ano yung pwede nating ma-describe ang ating bokasyon sa ngayon? For me, Father, for 8 years already sa seminaryo, no? Kasi pumasok po ako ng philosophy 2015 and up to this day patuloy pa rin po ako sa aking bokasyon. One word na pwede kong ma-describe sa vocation ko as a diocesan seminarian is fulfilling, no? The word fulfilling. Well, may mga ups and downs. Katulad din kay Father Herbert, may mga karanasan din po kami. Kagaya ni Kuya Brian na may mga challenges, no? May mga achievements din na nare-receive. Sa kabila po nun, dahil na rin sa tulong ng mga brothers, sa tulong po ng mga kaparian, ng mga formators, and at the same time, dahil na rin sa grasya ng Diyos. So yung bokasyon po namin ay fulfilling talaga. Dahil na rin sa experience na yon, so nasi-share po namin yon sa mga tao through our pastoral exposures, through our apostolic. And actually, we will use it po someday when we will be ordained as priests, because our experiences, even our trials, even our challenges, no, are fulfilling because it honed us, no, it formed us to be better and good seminarians. At yun ang gusto mong gawin, emulate din. Ano? Yes, Father. Brian. Ako siguro, Father, no, bilang 13 years at hindi na rin po naiba sa akin ng San Carlos kasi doon ako nagsimula. Nakinto nga kay Father kanina for 13 years. So, siguro masasabi ko na yung 13 years ko sa loob ng seminary is life-changing. Kasi
dito ko nakita yung mga pagbabago sa buhay ko na may mga bagay talaga na kahit gusto mong gawin, pwede mo pa naman gawin pero hindi na siya yung katulad ng dati. Kasi sabi ko nga, pag may mga nagtatanong nga sa akin kung bakit ako pumasok, yan yung isang tanong na hindi ko masagot. Ang sinasabi ko lang is, it's because I want God to change my life. Kung dati pinipilit ko na baguhin ko yung gusto ng Diyos sa akin, pero siguro at this point of formation, siya naman yung magbago ng buhay ko. So, yun, no? For my 13 years, seminar formation is life-changing. Father? Well, thank you for that wonderful question. One I think, word. As a diocesan priest, sabi ng iba, kami daw mga diocesano, para kaming jack of all trades. Yes. Oo, tama. Master of nothing. But I wanted to believe na our lives sa diocese is a life of invitation. Invitation kasi sa buhay namin, no, God is always inviting us. Pwedeng maging administrator, Yes. pwedeng maging pastor, pwedeng maging director, pwedeng maging teacher. No? So sa ganung aspeto bilang diocesano, no, na nagiging co-worker kami, no? Nagiging kalakbay, no, kasama, Oo. katulad, kapatid. Kaya yeah, very exciting. Of course, I'm sure mas exciting naman yung buhay ng mga religious and missionary priests. Pero we have also our own fair share of excitement. Kasi nga yung buhay namin, parang you are ready to go. Here and there. Yeah. Oo. Father Paul. Yan. Sa akin siguro, no, yung one word ko is it's inspirational, di ba? Na sa pagkikwento natin ng buhay natin sa iba, no, sana ay meron din tayong mahikayat na sumunod. No, sabi nga natin, kailangan natin ngayon ng mga pare. No, lalo na ngayong we are entering into another stage, no, kakatapos lang nung Synod on Synodality. And I think napakaraming mga challenges na pinakita sa atin itong synod at yung tatahaki ng simbahan sa mga susunod na taon. So I hope yung ating episode ngayong gabi ay naging inspirational, no, lalo na sa mga nag-iisip. No, wag na kayong magdalawang isip. No, sabi nga kanina ni Father, no, yung mga challenges na yan, no, yung mga seemingly na mga balakid, makakahanap ng paraan ng Panginoon at ang simbahan upang suportahan tayo sa bukasyon ninyo ng pagpapare. Amen. Amen. Sa akin naman po, it's a life of blessing eh. Blessing na also a grace, no? Kasi yung vocation natin, it all depends on sa akin on God eh. The blessings that we give are all coming from God. It's not that our blessings we give blessings because we have our blessings themselves, no? Pero lahat pala ng blessings na ibibigay natin ay galing sa Diyos. Kaya mahalaga yung sinabi ni Father kanina na kailangan natin maramdaman muna yung blessing, yung prayer life bago natin sabihin sa iba na magdasal yung ibang tao. We should be a blessing to other people in as much as we need to be a blessing also from our blessing that is given also by God. So maraming salamat po sa Father, no? Father Herbert. Salamat po. Thank you, Father. Father Herbert, thank you very much. Kita tayong muli sa susunod na edisyon ng Usapang Tapang Pinoy! Thank you. Ito po ang inyong himpilang Radio Maria, bringing Christ into your home. Ang Radio Maria ay sumasahimpapawid sa 99.7 FM Tarlac, 101.5 FM Cagayan, 102.1 FM Isabela, at 95.9 FM Zambales. Ang Radio Maria ay kasapi ng World Family of Radio Maria, Catholic Media Network, at kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Welcome to the Radio Maria family. The time now is 9 p.m. and 3 minutes.
My God is my rock. I can run to him for safety. The Lord saves me from those who want to harm me. From the second book of Samuel. Sometimes we feel like we are in the middle of a battle. Just as we find shelter from the arrows, spears that start to fly at us. When the Old Testament was written, these battles were real wars. The arrows and spears were real. Today, the arrows might be more like bullies, hard homework, or fighting parents. But your hiding spot should always be the same. God is your safe place. Whenever you run to him, he is ready to protect you. You are my protector. Thank you for your promise to rescue me. I can find peace in your love. Amen.